kami sumasamba sa iyo at kumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit kung hindi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kaniyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang gabi din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tunay ngang masasabi natin na ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayong lahat ay magsaya at magalak sapagkat sa mga sandaling ito ay atin nang ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng ating Hari at Tagapagligtas, ang ating pinakamamahal na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Kaya itaas ang ating mga kamay at ibigay ang ating pinakamalakas na palakpak. Sa ating Panginoon at Hari, Viva Poong Jesus Nazareno! Alam po ninyo, noong nakaraang taon, sa kapistahan ng Nazareno, ang atin pong tema ay ibig po naming makita si Jesus. Ang mga pangungusap na ito ay binanggit ng mga Griego matapos nilang mabalitaan na binuhay ni Jesus ang kaibigang si Lazaro mula sa buhay ng mga patay. Ang mga Griego kilala sa pagiging pilosopo at mapanuri. Hindi agad sila mapapaniwala sa mga kwento o sabi-sabi. Kaya sila mismo nagnais makita kung totoo ang kanilang narinig na binuhay ni Jesus ang kaniyang kaibigan. At ang engkwentro ng mga Griego at
ni Jesus Nazareno ang nagbigay sa kanila ng matinding pagkamangha. Sa wakas, napunuan na rin ang kakulangan ng kanilang puso. Nagbago ang kanilang buhay. Sa mga pagkakataong iyon, hindi naisip ang nangungusap, kung hindi puso sa puso. Kagaya ng mga Griego, tayo rin ay naghahangad na makita si Jesus Nazareno sa ating buhay. At sa taong ito, hindi lang natin siya basta nais makita, kung hindi nais nating sumunod sa Kanya. Ito ang sigaw ng ating puso sa taong ito. Alam po ninyo, sa mga interview sa akin ng ating mga kaagapay at kapatid sa media, kadalasan po akong tinatanong, Father, bakit po napakadaming tao lagi sa Quiapo? Umulan man o umaraw, ang mga deboto hindi umaalis sa pila. Hindi napapagod kahit ilang oras nakatayo. At ang lagi kong sinasabi, may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng isip, subalit damang-dama ng puso at kalooban. Maraming himala ang nararanasan ang mga tao. Nadama nila ang paglingap ng Diyos sa kanilang buhay. Maraming panalangin ang pinakinggan at patuloy na pinakikinggan ng Diyos. Kung pagninilayan nating mabuti, paano ba maipapaliwanag ang paggaling ng isang stage 4 cancer na tinaningan na sa kanyang buhay? Paano mo maipapaliwanag ang isang drug dependent na himalang iniwan ang bisyo sa pagkakalulun niya sa napakahabang panahon? Paano mo maipapaliwanag ang isang inang matagal na hindi nagkaanak, ngunit nagkaanak dahil sa kaniyang pagdidebosyon? Paano mo mapapaliwanag yung akala mong wala ka ng pag-asang magkatrabaho, pero nabigyan ka ng pag-ibig, pag-asa at pananampalataya noong pang tayo'y isinilang sa mundong ito? Kaya nga tayong lahat naririto ngayon, sumusunod kay Jesus Nazareno dahil natagpuan na inkwentro natin siya sa iba't ibang yugto ng ating buhay. Kaya nga dito mismo sa kaniyang tamhanan at dambana, ibinubuhos natin sa Kanya ang lahat ng ating saloobin, ang bawat nating tagumpay, ang bawat nating pagkabigo. Ikinukwento natin kay Jesus Nazareno, isinusumbong natin sa Kanya ang mga kwento nating ayaw pakinggan ng mundo. Isinusuko natin sa Kanya ang ating mga nasirang relasyon. Sinasabi natin sa Kanya kapag tayo'y pagod na at hinahamak ng mundo. Isinusuko natin sa Kanya ang mga bagay sa buhay na hindi na natin kaya. Dahil ang bunga ng lahat ng ating panalangin ay dakilang pagsunod sa Kaniyang kalooban. Sabi nga ni Apostol San Juan, ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos naman nananatili sa Kanya. Ibig sabihin nito, ang ating pagsunod ay nangangahulugang pananatili. At ang pananatili natin ay pagpili sa Diyos. Sa tuwing tayo ay sumusunod, pinipili natin
ang mabuti at tama. Pinipili natin ang Diyos sa ating buhay. Kaya nga nakakasiguro ako, ngayong kapistahan ni Jesus Nazareno, muli siyang magpapakita sa atin. Bakit muli siyang magpapakita? Dahil bago pa natin siya hanapin, nahanap na niya tayo. Bago pa natin siya masumpungan, nasumpungan na niya tayo. Bago pa natin siya inibig, iniibig na niya tayo. Bago pa tayo sumunod, nasundan na tayo ni Jesus. Magpapakita siyang muli sa atin upang ipadama at sabihin, mahal na mahal niya tayong lahat. Nais niyang sabihin sa bawat isa sa atin na hindi tayo nag-iisa sa tunay na translasyon ng ating buhay. Ramdam ng Diyos ang bawat pagbatak natin sa lubid ng pagsusumikap. Nauunawaan ng Diyos ang bawat pagsalya natin upang maitawid ang ating pagkauhaw at pagkagutom sa ating buhay. Nakikita ng Diyos ang bawat nating pagsusumikap para sa ating mga anak, kapatid at kapamilya. Batid ng Diyos ang paghahangad nating gumaling sa iba't ibang sakit at malubhang karamdaman. Dama ng Diyos ang ating hangaring maiahon sa hirap ang ating mga mahal sa buhay. Mga kapatid kay Kristo, ang bawat nating pagsunod, isang malaking biyaya at pagpapala mula sa Diyos. Dahil ang bawat pagsunod ay pananatili at ang bawat pananatili ay pagpili natin sa Diyos. Sa mga sandaling ito, walang ibang pinagsisigawan ang ating mga puso't isip kung hindi ito. Pinipili natin ang Diyos. Pinipili natin ang ating pinakamamahal, Jesus Nazareno. Pinipili natin ang tama at mabuti. Kaya't ang ating panalangin, mahal na poong Jesus Nazareno, patuloy po ninyo kaming pagkalooban ng pag-asa upang kami manatiling sumusunod sa iyo, upang kami ay manatiling nasa panig mo, upang kami ay manatiling pumili sa iyo. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.